may nagtanong na naman. Ang sabi niya, hello po Kuya Dencho, tanong ko lang po. Alam ko po weird na tanong po. Pero lately ko lang po natutunan magsarili at masarap po. Yung tanong ko po ay okay lang po ba na laruin ko yung akin 6 times a week? 6 times a week, tol. 6 times. Alam mo yun, biruin mo. Sa dami-dami ng mga lalaki dito, 6 times a week hindi ka makahanap ng lalaki. Never mind. Kasi nagre-research po ako tapos naguguluhan lang po ako kasi ang dami naman pong kung ano-anong sagot sa tanong ko. Kaka-18 ko lang po. Kaya what's up sa inyong lahat ako? Wait lang may nakalimutan ako. Kaya what's up sa inyong lahat? Ako nga pala si Dencho at sa bidyong to, may tatalakayin tayo. Ano yon? Pogi ng ina. Science yun. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. Paghawak ko na ang mikropono lagot. Bawat bobong tanong may pilosopong sagot. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Okay class, ang pag-uusapan natin sa video ngayon ay yung mga benepisyong maidudulot sa'yo ng paglalaro ng, ano yan, apat yan. Lalaroin mo yan. Alam mo na ibig sabihin, di ba? Yung pagsasarili lang babae. Ito yung mga magagandang benepisyong makukuha mo pag nilaro mo yung pusa mo. Ganun ba? Basta pag nilaro mo yung, alam mo yun. Yan, Tapos, ano yun? Lagyan natin ng ganyan o kaya ganyan. Hindi ko alam ano yan. Parang dila Pero paalala lang sa lahat inuulit-ulit ko to. Baka nakalimutan mo Ito, hindi ka manyakang kabastusan o kalibugan. Ano to? Pugi ng ina. Ayan na naman siya Nagpakita na siya tol. After 4 years, science ulit. Pero alam mo, may mga tao kasing hindi makakaintindi Lilinawin ko lang. Itong bidyong to, tungkol to sa mga magagandang benepisyong makukuha mo pag nilaro mo yung pekpek mo. Kung babae ka man kasabihin mo dun sa jowa mong babae. Kung lalaki ka man nanonood ngayon, sabihin mo, ito yung mga magagandang benepisyo. Hindi mo kailangan ipakita sa kanya. Panoorin mo lang tapos ilagay mo sa ulo mo para masabi mo sa kanya, laruin mo yung ano mo, makakaganda ng ganito. Unang benepisyo. Lagay natin dun sa ilalim ng tangina. Unang benepisyo, tulog. Kaganda yung tulog mo. Siguro pati na rin sa lalaki, hindi ko pa alam. Pero sa mga babae, ito, pagkatapos mong magsarili. Pagkatapos mong iganon-ganon yung pekpek mo. Para gets mo na agad, di ba? Hindi ko na kailangan ulit-ulitin yun Pag nagsarili ka, di ba? Pag ginanon mo, lalabas yung endorphins. Tapos mapaparelax ka. Tapos aantukin ka. Equals better tulog. Kaya ikaw, next time na hindi ka makatulog sa gabi, huwag mong problemahin yan. Alam mo, hindi ako makatulog kung ano-ano iniisip ko. Alam mo yung solusyon dyan. Magsarili ka lang. Increase immune function. Meaning, alam mo ibig sabihin nun? Hindi mo alam. I-research mo pa? Hindi. Panoorin mo lang. Ibig sabihin nito, hindi ko sinabing makakaiwas ka. Mas makakaiwas ka lang sa sipon, sa lagnat, ganyan. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakalagnat kapag nagganong ka. Hindi na mong ganon, ginanon mo araw-araw. Hindi. Immune function, basta. Hindi ka masyadong magkakasakit kasi nga healthy ka. Pero hindi ibig sabihin na nagagano ka araw-araw, hindi ka mag-exercise. Sasabihin mo gano'n, nagaganito na ako sa babae. Bakit sasabihin mo ba yun sa mga kaibigan mo? Pag tinanong ka nila, Uy, ikaw bakit hindi ka nagkakasakit? Sabi nga gano'n. Sasabihin mo, kasi nagaganon ako araw-araw yung gaganon. Hindi mo naman sasabihin yun, di ba? Pero at the same time, hindi naman dahil naggaganito ka na, hindi ka na mag-exercise. Mag-exercise ka pa rin. Iba pa rin to. Pampasarap tulog yan Sa ayon sa nabasa ko, hindi sigurado, hindi 100%, 100% na talagang sure na silang hindi ka magkakasakit ganyan. No. But the thing is, it doesn't hurt you try, right? It doesn't hurt. Diba? Kasi masarap na pampatulog pa, diba? Hindi ka pa magkakasakit, saan ka pa? Hindi ko na kailangan bumili ng mga vitamins sa kanya. Laruin mo lang yung pangatlo, safe sex. Kasi hindi mo kailangan ng partner para gawin to. Tapos magre-relax ka pa, sasarap yung tulog mo, hindi ka pa mabubuntis. Kung hindi ka magkaka-STI, hindi ka pa magkakatulog. Nagkakatulog din ba yung babae? Hindi ko alam. Pero hindi ka rin magkaka-infection kung yung lalaking tinira mo na sobrang pogi. Bugin ang ina, ang dumi pala ng titi niya. Tapos tinira ka niya, kinaumagahan, yung pempem mo, punong-puno na ng nana. Pukin ang ina, nana. Shit. Pero at the same time, safe sex, diba? Pang-apat. Ay, putang ina, ano yun? Self-confidence. Alam mo ba? Hindi mo alam. Ang corny, diba? Pero alam mo ba na yung paglalaro mo rin dyan sa pusa mo, sa kutingting mong yan, nakakaboost yan ng confidence mo.
Parang, alam mo yun, parang inaalam mo kung ano yung kayang gawin ng katawan mo. Diba? Like, alam mo na. So, by the time na makikipag-ano ka na, alam mo na kung ano yung gagawin mo, ano yung ikakasarap ng pusa mo, kaya magiging confident ka. Diba? At pang-5, kakonektado po ng pang-4. Yung partner mo man, kung magkakaroon ka ng partner in the future, yung sinasagot natin ngayon, yung nagtanong, di ba? Kung magkakaroon ka ng partner in the future, since alam mo na yung gagawin mo sa katawan mo, alam mo, ano yung, paano ka masarapan, ganyan, ano yung kikilitiin mo dun sa ano mo, alam mo na. Kasi sa mga lalaki, pag sa babae kasi, parang sa aming mga lalaki, pag sarap na sarap yung babae, nasasarapan din yung mga lalaki. Alam mo yun? Hindi sa pero hindi ko nilalahat Hindi ko alam kung ganoon din yung mga ibang lalaki. Pero para sa akin, kung nakikita kong sobrang sarap na sarap yung partner ko, tangina nakaka-turn on yun eh. Nakaka-turn on the meaning like kung ganyan, naggaganyan. Di ba? Kaya mas lalong gumaganon yung libog namin. Kaya maganda. Pang-6, stress and anxiety. Anong ibig sabihin nun? Kung meron kang ganyan, nakaka-reduce. Pag nilaro mo, nakaka-reduce. Kasi nga, nag-produce ka ng oxytocin. Alam mo kung ano yun? Yun yung love hormone. Talino ko. Okay, nang research ko lang, gago. Gaga pala. Kasi babae ka ngayon kung nanonood ka man. Pero, alam mo yun, nagbabasa lang din naman ako, di ba? So, yun nga. Kung ikaw yung may stress, tapos, alam mo yun, na-atake ka ng anxiety mo. Ano? Hindi ko naman sinasabing malulunasan niya agad yon, di ba? Hindi ko sinasabing, pag nagganito ka, mawawala agad yan. Sabi ko, no. Mababawasan lang. At least, makatulong man lang sa'yo. So, kung nai-stress ka man sa asawa mo, ganyan, ayaw mo siyang patirahin, mas gugustuhin mo maglaro na lang. Hindi, maglaro ka na lang. Kung yung asawa mo yung stress mo, hindi maglaro ka, ganun mo. Di tapos yung problema, di ba? Pero in the first place, putang ina kung may asawa ka, but, still, paano ka ba sasagutin? Ano ba yung tamang sagot doon? No, kung kahit na may asawa ka na, maglalaro ka pa rin ba? Magsasarili ka pa rin ba? Kasi hindi ba, parang may mga tao kasi, may mga ibang taong nagsasabi na pag nagsarili ka, kung may asawa ka na, parang cheating daw yun. Takina, paano naging cheating yun? Pukinang ina. Yung personal, tawag doon? Personal space, personal. Ano nga ba yung nasa dulo ng dila ako ngayon? Yung personal na sarap na lang, yung pagsasarap, bawal na ba? Ibabawal na ba natin sa ating mga sarili pag may mga asawa tayo? Hindi pa naman, di ba? Like, you still have your time. Like, butay na. Ang 7, malapit na tayo matapos. Lelo ka lang. Yung mens mo, hindi yung mens na mga lalaki, Yung menstrual, tapusin mo na po, menstrual cramps. So, pag naglaro ka, hindi ko alam kung pero nakakabawas ng sakit. Kasi nga nag-produce na endorphins na sinasabi nilang natural pain reliever. So, kung nakakaroon ka ng masakit na puson, tayo na kahit duguan, sige laruin mo. Para mawala yung sakit, sabi ni Dennis. Hindi ko naman sinasabing kaya dapat mong laruin yung mo kapag may mens ka, diba? Like, option lang yan. At least may option ka na. Kung hindi mo na matolerate yung sakit ng regla mo, at least may option ka. Diba? Ayaw mo maglagay ng heating pad dyan sa puson mo. Hindi, laruin mo na lang. Masasarapan ka pa, makakatulog ka pa, mababawasan pa yung stress mo. Diba? Ay, nasaan ka pa? All in one. Ang 8, yung mood mo mag-i-improve. Let's say may regla ka, naglaro kang ganun, umimprove yung mood mo. O diba, saan ka pa? Aside from that, alam mo yun, yung paglalaro, it's a way of exploring your own self. Themselves. Sabi nga nila, di ba? So, kung nagdadalawang isip ka pa rin, kung dapat mo nga bang laruin yung puchikat mo, yung nene, paano ba? Yung kutingting mo, yung kutingting na yan, ayoko lang din sabihin kasi parang nakapakabastos lang na sabihin kong, ay, sa bagay, puta. Lagi ko naman sinasabi, puki ng ina. Lagi ko palang binabanggit yung puki. Yung puki mo, Yung puki mo. Gusto mo yung puki yung tawag ko dito? Yung puki mo, Pero yung kutingting mo, kung maraming benepisyo, di ba napakapangyarihan talaga ng mga ng pempem ng babae? Parang may nagawa na akong video dito. Hindi nyo ba alam na napakapangyarihan ng yung pek-pek nyo? Yan. Kaya lang, sana nasagot ko yung tanong mo. At
Kung nagdadalawang isip ka man, na kung nakakasama, as long na hindi ka to the point na putang ina, minuto, oras-oras ka nang naglalaro, na nakakasagabal na sa lahat ng mga ginagawa mo sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, na magbabanyo ka lang, kagaganong ka, well, addiction na yon. Pero kung hindi pa naman, okay lang yan, di ba? Okay lang yan, like, just keep it, basta masarap di ba? Masarap kasi. So yun lang, sana may natutunan ka sa video to. Laylo lang tayo. Ako nga pala si Nenjo at ito yung Dinal Denjay TV. Babush. Tangina, lilibog nyo talaga. Nakita mo lang tungkol sa pempem ng babae, klinik mo agad. Hindi na to intro. Ito na yung patapos. Matatapos na yung video, ba't pa andito ka? Tapos, in the first place pala, may nakalimutan ako Ito pala yung nakalimutan kong sabihin. Hindi ko nga din alam bakit nyo ako tinatanong. Hindi naman ako doktor. Nakalimutan ko palang sabihin dun sa una. Paalala, hindi ako doktor ha. Gagano ko pala sana kanina. Pero nakalimutan ko na. Pero, hindi ako doktor, man. Like,